Yo, what's up mga tropa peeps? Magandang gabi po sa inyong lahat at welcome po dito sa ating live. At ngayon, ito nga po ang breaking news. Ito nga si Sara Duterte hindi pa si Sara Duterte. Si Kibuloy. Ayun. Ano kasi ko kay Sara, kakapanood ko lang ng balita kay Sara eh. Si Kibuloy po ay baka maisuko na to sa sa Amerika, no? Alam niyo sa totoo lang, ako pabor ako diyan. Ate Virgie Badjola, Kuya Corimao, Elma Rama Meliton, hello po. Pabor ako diyan pag si Kibuloy dadalin doon sa Amerika, mas maganda 'yon. Mas maganda nga kulungan doon eh, 'di ba? Masarap pa nga daw pagkain doon eh. Dali na lang sa Amerika yan, si Kibuloy. Tapos, eto nga, 18 kargador, naku po, bumaligtad na. Eto na nga ba yung sinasabi natin? Yung 18 kargador. Nag-recant na. Paano ngayon yan? Mga DDS! Yan na nga ba yung sinasabi ko eh. Mayroon ng babaligtad dyan kasi nakulong na yung kanilang bossing, yung kanilang amo, boss amo, manager. Nakakulong na eh, 'di ba? Etong si Mike Defensor nakakulong na po. Kaya nagbabaligtaran na ang 18 kargador. Hindi naman na bago na yung ganyan. Yung mga ganyang baligtaran kasi ano naman yan pera-pera labanan. Kapag kunwari binili mo yung prinsipyo ng isang tao, 'di ba? At nabili mo yung prinsipyo ng isang tao, imposibleng hindi mabibili ng iba 'yan. 'Di ba? O kaya kapag hindi ka naging tawag doon, hindi ka naging consistent sa pagbabayad diyan, babaligtad din 'yan. Yun na nga yung nangyari dito sa 18 na cargadors. Yan po yung ating topic ngayong gabi. Pero puntahan na muna natin itong balita. Okay, ng News 5. Ito na. Si Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy. Kaugnay yan sa kinakarap niyang child sex trafficking sa Amerika. Live mula sa TV5 Media Center, nasa frontline ang balitang yan si Camille Samonte. Camille, may sagot na ba ang gobyerno natin sa kahilingan ng Amerika? Julius, wala pang impormasyon kung ano ang magiging aksyon ng administrasyon dito nga sa formal na hiling ng gobyerno ng Amerika kaugnay ng extradition ng founder ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC Pastor Apollo Kibuloy. Pero ayon sa Department of Justice, wala pa silang natatanggap na anumang dokumento tungkol dito. Base raw sa Philippine-US Extradition Treaty, ang Department of Foreign Affairs ang unang point person sa naturang request. Ano nga ba itong extradition? Isa itong legal na proseso kung saan hinihiling ng isang bansa na isuko ng isa pang bansa ang isang taong nahaharap sa kasong kriminal para doon litisin o pagdusahan yung kanghatol. Si Kibuloy ay nahaharap sa patong-patong na kaso sa Amerika. Noong 2021, kinasuhan siya ng child sex trafficking at sex trafficking sa pamamagitan ng puwersa, pananakot o panlilinlang, gayon din ng conspiracy, marriage, at visa fraud, money laundering at cash smuggling. Ayon sa Napakaraming kaso ni Kibuloy sa Amerika, no? mga prosecutor ng Amerika, ginamit umano ni Kibuloy ang simbahan para mag-recruit ng mga miyembro na pinilit mangalap ng donasyon. Ang ilan pa sa mga member ng KOJC inabuso, binantaan at minanipula. Itinanggi na ni Kibuloy ang lahat ng mga akusasyong yan. Samantala dito naman sa Pilipinas, nananatiling nakakulong si Kibuloy habang nililitis
para yan sa kasong qualified human trafficking at child abuse. Kaugnay yan ng mga reklamong isinampa ng Department of Justice matapos ang mga aligasyon ng dating miyembro ng KOJC. Noong Nako. 2024, nagtago si Quiboloy matapos siyang ipaaresto ng korte bago sumuko sa mga otoridad noong September ng parehong taon. Patuloy rin niyang itinatanggi ang lahat ng akusasyon. Sa ngayon, Julius, hindi pa nangangahulugan na ang request nitong Amerika ay ibig sabihin ay agad na siyang ipapadala doon. Dadaan muna itong extradition request sa pagsusuri ng Department of Justice at pag-aproba ng mga korte dito sa Pilipinas. Julius? Camille, dahil may mga kaso pa Sana aprobahan na lang, dali na lang yan sa Amerika kasi alam nyo, hindi naman natin na sa kino-question ang judicial system dito sa ating bansa. Alam nyo naman na makapangyarihan yan eh. Kung si Sara Duterte ang susunod na presidente, hindi naman natin sinasabing mananalo si Sara, pero para mapaghandaan na lang din, para fair sa lahat, kung sakali, di ba, na manalo kasi si Sara Duterte, ano yan, ia-acquit ni Sara yan. Ano yan, ibabasura mga kaso niyan. Kasi nung dating si Digong ang presidente, nung kinasuhan niyan sa Davao City, pinabasura ni Digong. Kapag si Sara naging presidente, ibabasura din yung kaso niyan. Ngayon, patas ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Kita nyo, di ba? Kaya nga nagalit yan si Quiboloy kay BBM kasi nga hindi siya pinrotektahan ni PBBM, which is yun yung tama. Yun yung dapat na ginagawa ng isang presidente, hindi dapat pinoprotektahan ang kahit sinong Pilipino na nagkakasala sa batas. Dito man sa batas sa Pilipinas o kaya batas sa ibang bansa. Diba, lalo pa, kita nyo naman ang kaso ni Quiboloy, talagang napakatindi. Kaya po, para hindi na lang ito makalaya at maimpluwensyahan ng mga susunod na politikong kaalyado niya ang kanyang kaso, padala na lang sa Amerika. Pabor naman din kay kay Quiboloy, kung dadalhin sa Amerika yan. Maganda kulungan doon kaysa dito sa Pilipinas. Kaya mas okay yan kung dadalhin yan sa ibang bansa. so pa si Quiboloy sa Pilipinas, obligado ba ang Pilipinas na pagbigyan itong kahilingan ng Amerika? Pwede ba nila itong tanggihan? Julius, sa ganyang pagkakataon, usually inuuna talaga na matapos muna itong mga kasong kinahaharap ng isang akusado dito sa Pilipinas bago siya maaaring i-extradite. Pero pwede rin siyang isuko na sa Amerika kung papayagan ito ng korte dito sa Pilipinas. Camille, may tugon na ba ang kampo ni Quiboloy? Julius, wala pa rin daw natatanggap na impormasyon ang kampo ni Pastor Quiboloy ayon sa kanyang isa sa mga abogado na si Attorney Ferdinand Topacio. Pero iginiit nila na handa silang depensahan ang pastor sa ilalim ng konstitusyon ng Pilipinas. Habang si Senator Risa Hontiveros naman na nananguna sa investigasyon laban sa pastor kaugnay ng aligasyon ng human trafficking, sexual abuse at forced labor, panahon na raw para dalhin sa Amerika si Quiboloy. Napanatag daw ang kanyang loob na may dalawang jurisdiksyon ang gustong humawak kay Quiboloy para panagutin siya sa mga kaso laban sa mga babae at mga bata. Ayon pa kay Hontiveros, wala nang katiting na impluwensya na dapat matira kay Quiboloy. Julius. Maraming salamat, Camille Samonte. Yun ang Mga tama. kapatid, Julius Diba? Ganun na lang. Kita nyo si Risa Hontiveros. Naisip din yan. Tama yun. Kasi delikado pag nandito po sa Pilipinas yan. Tapos si Sara pa ang maging presidente. Talaga pong yan. Talaga pong ibabasura yung kaso niyan. At makakalaya na naman po yan. Yan. Talaga. Diba? Kaya yun, okay yun. Tama yun. Yung sinabi ni Senator Risa. Rick PC, hello po. Baka si Kibs dito sa US. Yun nga po. Ayun nga, tama nga, Ate Bergie. At least 'di ba bago siya kumaganyan siya, at least maganda yung kanyang kulungan kasi
Saka isa pa, malamig sa Amerika. Oh, 'di ba? Ate Rita Martinez, hello po. 'Di ba malamig sa Amerika? Oh, hindi siya pagpapawisan, hindi siya gaanong maiinitan. Mainit kasi doon sa Pasig eh. Oh, pabor nga 'yan sa kalusugan ni ano, ni Kibuloy kung madala siya doon sa Amerika. Pabor sa kalusugan ni Kibuloy 'yan. 'Di ba? Ravenclaw, hello po. Ate Lenny, ayan, hello po. 'Di ba? Okay na 'yun. Doon na lang dalhin na lang doon para mas ano, mas maging patas kasi nga po ito ang iniisip ko, ito ang aking kumbaga kinakabahala. Kung sakali na si Sara ang maging presidente, acquit to, acquit. Sigurado 'yan. Walang hustisya. Basta si Sara maging presidente, walang hustisya sa mga naagrabyado ni Kibuloy. Katulad doon may mga naagrabyado din si Kibuloy, kapwa natin Pilipino din, yung nandoon sa Amerika. Oh, okay na yun. Para mas maging patas talaga sa ating lahat. Para hindi na ito si Kibuloy makalaya pa. Kasi ako naiisip ko nga, makakalaya to pag si Sara naging presidente. Kawawa naman yung mga nagbiktima ni Kibuloy, 'di ba? Sana nga talaga i-extradite na lang. I-extradition. So, eto katulad niyan may mga proseso, 'di ba? Extradition treaty, yan yung natin, extradition. So hindi totoo yung mga pinagsasabi ni Kibuloy noon na siya idudukutin dito sa Pilipinas, dadalhin sa Amerika, wala daw magiging hustisya sa kanya. So kabaligtaran lahat yung mga pinagsasabi ni Kibuloy noon. Kasi 'di ba meron siyang mensahe nung nakaraan, yung mga pinagsasabi niya tungkol sa ano ba tawag dito, yung plano daw sa kanya ng Amerika. O, di ibig sabihin, hindi totoo. Naalala nyo ba yun? Play nga natin. Naalala ko lang ngayon bigla ko lang naalala ngayon yung mga pinagsasabi ni Kibuloy na sa kanya, plano. Yung plano daw ng Amerika sa kanya. Yun pala, hindi totoo. Kasi wala palang katotohanan yung mga pinagsasabi niya. Bagkus, ano pala to? Iba pala, di ba? Excuse me po. Ito. Ito yung balita na yun ito. Panoorin natin. Ito yun. Ayan. Ito. Tayo natin. Apollo Kibuloy ang umano'y balak ng Amerika na ibinunyag ni Pastor Apollo Kibuloy ang umano'y balak ng Amerika na ipadukot at ipaligpit siya matapos ipagkanuno umano siya ng Administrasyong Marcos. Pero si Senator Riza Ontiveros hindi naniniwala at tinawag lang na pa-victim ang pastor. Nasa frontline ng balitang yan, si Mean Los Baños. Hanggang maaga pa, Bongbong Marcos, Lisa Marcos, Martin Romualdez, bumaba na kayo sa posisyon. Mag-resign na kayo sapagkat hindi hihinto ang tinig na ito habang naririyan pa kayo. Ayun. Kasi kaya pinapag-resign ni Kibuloy si PBBM at si Martin Romualdez kasi para si Sara ang mamuno sa Pilipinas. Kapag nga naman si Sara na ang presidente, acquit siya. Basura ang kaso.
Gigil na gigil ang leader ng Kingdom of Jesus Christ na si Pastor Apollo Kibuloy habang binabanata ng Administrasyong Marcos dahil umano sa banta sa kanyang buhay. Sa nilabas niyang audio recording ngayong araw, hindi na nagpakita ng mukha si Kibuloy para raw sa kaligtasan niya dahil tinitiktikan daw siya ng FBI at CIA. Base raw kasi sa kanyang mga source, nakikipagsabwatan na sa US government sina Pangulong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez para ipadukot o kaya ipapatay siya dahil sa mga kasong nakasampa sa kanya sa Amerika. Ayaw na raw po nila ng extradition treaty. Ang kanila daw pong gagawin ng CIA, ng FBI, ng US Embassy at State Department, kasabwat ng ating gobyerno, ng Pangulong Marcos at ng First Lady at kung sino pa man ang nasa gobyerno, rendition ng kanilang gagawin. Ang rendition, anumang oras, pwede lang pasukin ang aking compound at ako ay kidnapin. It's not only rendition, but also elimination. If it is possible, pwede nila akong i-assassinate. Ayon pa kay Kibuloy, may impormasyon daw siya na may 2 milyong dolyar o mahigit 100 million pesos na patong sa ulo niya. Pero walang nakalagay na reward money sa wanted poster niya sa FBI. Wala ring pahayag tungkol dito ang US Embassy, pero iginiit nila na higit 1 dekada na raw na uugnay si Kibuloy sa mga kaso ng pang-aabuso gaya ng rape, kaya determinado silang panagutin ang pastor sa kanyang mga krimen. Sinubukan din naming hinga ng komento si Pangulong Marcos sa mga aligasyon ni Kibuloy, pero hindi na siya nagpaunlak ng panayam kanina. President, any reaction po kay Kibuloy? Sa kabuuan, nasa 43 counts ng iba't ibang kaso ang kinakaharap ni Kibuloy sa Amerika. Na-indict na siya sa District Court sa California dahil sa mga kaso ng sex trafficking, fraud and coercion, conspiracy at cash smuggling. Kaya noong November 2021, nag-issue ng warrant of arrest ang korte at isinama siya sa most wanted list ng FBI. Ayun. Depensa naman ng pastor, nakahanda siyang harapin ng mga reklamo pero ilang beses na urong ang pagdinig ng korte sa mga kaso niya. Hindi rin daw nagre-request ang US government sa gobyerno ng Pilipinas para ipa-extradite o i-turn over siya sa Amerika. Nung time na yon hindi pa. February 21, 2024, itong balita na ito. Ngayon, may extradition na request na. Dahil nandito ako, I will use my constitutional rights for extradition na siyang treaty ng ating bansa. Yan po ang iniintay ng mga lawyers ko dito sa Pilipinas at sa Amerika. Bukod sa mga kaso sa US, may nakabinbin na ring sabina sa Senado at Kamara si Kibuloy dahil hindi niya sinipot ang mga pagdinig kaugnay sa alegasyon ng mga pang-aabuso sa Kingdom of Jesus Christ. Sinagot din ni Kibuloy ang akusasyon sa kanya ng panggagahasa sa mga babae. Ako po ay hindi nag-asawa. Ngayon, inaakusahan ako ng napakaraming babae. Ito po ang kasalanan ko. Pinayaman ako ng Panginoon Diyos, akala nila sa akin. Single ako, kaya pinag-aagawan ako. Pagkatapos na ako ay maghihindi, mapapahiya, ibabaligtad nila sa akin. Nako! Pirmado na ni Senate President Juan Miguel Zubiri ang sabina. Kaya babala ni Senator Risa Ontiveros, ipapaaresto na niya ang pastor kung hindi pa rin dadalo sa pagdinig. Huwag na siyang magpa-victim pa. At pagpapaaresto sa kanya, then the committee will also feel able to ask the assistance ng PNP. Sa kabila nito, nanindigan si Kibuloy na hindi niya haharapin ang senadora. Mas mainam daw na magharap-harap na lang sila sa korte. Nagbabalita mula sa front. Kita nyo, no? Kita nyo? Yan yung mga pinagsasabi ni Kibuloy nung hindi pa nahuhuli. Nung nahuli, parang santo doon sa Senado, di ba? Parang napakabait. Parang wala man lang kasalanan si Kibuloy. Nung nandoon na sa Senado at iniharap na kay Senator Risa Hontiveros nung nahuli si Kibuloy. Diba, alam nyo ito lagi nilang sinasabi, weak daw si PBBM. Weak president. Kita nyo nakakulong si Kibuloy, si Digong nakakulong. Si Tebes. Diba, si Harry Roque nagtatago. Si Marcoleta nakakulong, si Jinggoy. Si Mike Defensor nakakulong. Diba? Kumbaga, yan ba yung weak president? Di lalo pa pala kung naging strong president siya, si BBM.
Alam niyo, yung isang inaabangan kumakulong dyan, si si Sara Duterte, baka makasuhan ng plunder si Sara. Kulong si Kibulok, yun nga, Kuya Tommy, no? Dali na lang dyan sa New York. Ate Lenny, hello po. Ate Lorna Gonzales. Sa Amerika, lagot si Kibs. Yun nga. Jap Pinay. Hello po, hello po. Talaga mapagbintang siya. Walang pinag-iba sa mga Duterte. Kasi nga, yun ang lagi nilang narrative na sila'y kinakawawa, inaape, pinopolitika, porke kinakalaban kuno nila si PBBM, kaya sila ginigipit na ganyan. Pero wala namang ginagawa sa kanila si PBBM. Sila naman ang gumagawa ng katarantaduhan na yan. Buti sana kung yung kaso na yan, ni Kibuloy, sa Amerika, saka dito sa Pilipinas, nabuo nung panahon ni BBM. Di ba mga kaso na yan, mga 10 years ago? Kaya tagal-tagal na yan, yung mga kaso na yan. Di ba? Kaya eto, Kibuloy, ganun talaga. Kasi, kasi itong si Kibuloy, masyadong naging tiwala na kayang-kaya siyang protektahan ni Digong. 'Di ba? Nakita niyo naman 'yun, 'di ba? Yung meron pang ginawa yan si Kibuloy. Ginawa niyang overall na na tagapamahala ng kanyang KOJC si Digong. Wala din nangyari. hanggang ngayon, nakakulong pa rin si Kibuloy, nakakulong nga din si Digong Diba? Kaya, ganun talaga kapag may ginawa kang masama sa kapwa mo, at ikaw gumawa ka ng krimen, di ba? Talagang ikaw pagbabayarin talaga sa darating na mga panahon. Hindi mo matatakbuhan yan. At isa pa, ang ating batas, diba? Kahit nasaan ka, talagang hahabulin ka ng batas Kung katulad niyan, kung si Digong, diba, ay nahabol ng batas ng ICC. Dito si Kibuloy hinabol ng batas ng Pilipinas. Ewan lang natin kung isusuko talaga ng ating gobyerno etong si Kibuloy doon sa Amerika, kasi nga po meron pa rin kaso dito etong si Kibuloy, at kung isuko man si Kibuloy sa Amerika, wala namang labag doon sa sa pangyayari na yun, kasi may extradition treaty talaga tayo sa Amerika. Diba? Lalo pa ang Amerika, talagang todo ang suporta sa atin, todo ang pagtulong sa atin. Parang goodwill na lang, diba? Pagbibigay ng kumbaga parang tawag dito, yung pagbabalik na lang ng kagandahang loob ng Amerika, ibalik na natin si Kibuloy doon. Ibigay na natin si Kibuloy doon, no? Sana 'yun ang maging pasya ng ating gobyerno, dahil nga po si Kibuloy ay ala naman tayong regret dito sa tao na to, kasi buti sana kung naging mabuting tao to. Kung naging mabuti to sa mga Pilipino, kung naging mabuti to kay PBBM, hindi naman. Di total naman tinatarantado niya si PBBM nung mga time na nagtatago siya, 'di ba?